So ayan po guys, ayan magandang araw po ulit sa lahat. So pag-uusapan po natin sa video na ito is tungkol po doon sa kung nakabuti ba kay Dave or nakasama ba sa kanya yung pagpilit nga po ni Tekram dati na makuha nga po siya or mailayo sa Divisoria. So panoorin po muna natin itong naging live ni Tech June, tapos magbigay po tayo ng ating opinion. Of course, intindihin po natin yung mga sinasabi dito. Hindi siya naglimos ng awa kahit kanino, hindi siya nagsusumamon, nakupkupin siya ng mga tao pa doon sa Divisoria, namilit sa kanya na sumama. So pinilit lang naman daw siya ni Tatay Ram, hindi naman siya yung nagmakaawa. So ilang araw mo siyang hinahanap, hindi siya sumipot sa inyong usapan dahil nag-isip ang bata kung ito ba'y makakaganda sa kanyang buhay. So you have the assumption na nag-iisip ba kung makakabuti ba sa kanya yung desisyon na yon. So, mag-isip po kayo Ninong S, baka hindi nyo po alam, may mga testimonya si Kuya Dave, lalo na nung siya nasa church, no? Nagkikwento siya na kung hindi ho siya nakuha ni Tatay Ram, baka ano na daw yung kanyang buhay. Siya po ay naka-experience sa mga inuman, mga illegal ho na mga bagay. Di ko na po didetalyan, baka may mali po ako masabi. Pero yung pong mga kamunduhan po na ginagawa sa lugar po nila, yung fraternity, pagnanakaw, nababanggit po niya yan. Yan po is baka kung saan na po siya napunta. Ninong S, paki-explain. Hindi po ba napabuti yung pong sabihin mo ng pagpilit, no? Kung doon man natin ilagay, pagpilit ni Tatay Ram kay Kuya Dave, no? Nando naman si Kuya Martin. And from Kuya Dave itself, ewan ko kay Kuya Dave kung siya man yung nagsasabing parang tao dito, hindi mo ba nakitang napabuti ka? Kasi ba, kung ganito magpaliwanag si Ninong Stephen mo, di ko alam paano ka nagpaliwanag sa kanya. Di ba? So, yung sabihin niyang tao dito, inisip niya kung mapapabuti ba siya dun sa decision na yon. From Kuya Dave's mouth, napabuti siya. Kasi kung hindi nga daw siya nakuha ni Tatay, baka daw baka ano nang nangyari sa kanya, saan siya napunta sa mga kalayawan na ginagawa niya doon. Ayan po, ayan. Wait lang. So yun nga po yung sinasabi ni Tech June. Ang live po na iyon ay sinagot lamang po ni Tech June yung post nga po ng ninong ni Dave na si Ninong S about nga po doon sa pamimilit nga po ni Tech Ram na makuha si Dave sa Divisoria noon way back 2020, kung saan nga po sinasabi daw ni Ninong S na kaya hindi nagpakita si Dave kay Tekram doon sa sa naging usapan nila kasi iniisip ng bata kung mapabuti ba siya sa magiging desisyon niya o hindi. So actually, regarding sa napabuti o hindi, actually, kitang-kita naman siguro natin kung ano yung naging resulta ng pagkupkop or pagkuha ni Tekram kay Dave doon sa Divisoria, kasi napakalaki talaga ng pagbabago at talagang napabuti siya. Kahit sino ba naman ang tatanungin, talagang napabuti si Dave at hindi napasama. Unang-una na dyan, ayun nga po yung sinasabi ni Tech June na nailayo nga po si Dave sa mga makamundo or masasamang gawain na si Dave daw po mismo yung nagsabi or nagtestimony doon sa church na yun nga po ang ginagawa nila doon sa kanilang lugar, ganito ganyan, at nagpapasalamat pa nga daw si Dave dahil nga dahil kay Tekram, dahil sa pagkuha ni Tekram sa kanya ay nabago nga talaga ang kanyang buhay. So siguro kung hindi nakuha si Dave ni Tekram doon sa Divisoria, ay hindi natin alam kung ano nang nangyayari sa kanya ngayon, kasi nakita naman siguro natin yung mga balita sa TV na usually mga kabataan ang nagiging involved sa mga masasamang gawain doon sa Metro Manila. Yes, napakarami talagang mga posibleng mangyari sa mga kabataan doon kasi nga especially sa mga hindi nagagabayan ng maayos. At regarding kay Dave, kitang-kita naman natin kung ano yung kabutihan na naidulot ng pagkupkop or pagkuha or pagpilit ni Tekram na makuha si Dave sa Divisoria. Kung noon kailangan pa niyang magtrabaho
magbanat ng buto sa napakaliit niyang katawan, nagbubuhat ng mabibigat, nagpupuyat pa para lamang talaga magkapera, magkarga ng mga gulay or mga mabibigat na ano sa palengke. Pero dahil sa pagkuha nga po sa kanya or sa pagpilit ni Tekram na makuha si Dave, is naging maayos nga po ang kanyang buhay. Sabi nga po nila na halos nagbubuhay prinsipe na nga po daw ang mga bata doon, kain tulog lamang daw, at nai-spoil nga po nila. So, from napakaliit na bata, napakapayat na bata, napakamalungkot na mukha na bata, kitang-kita naman siguro natin yung mga pagbabago sa buhay ni Dave. Naging malisog siya, naging maayos siya, nakapag-aral siya ng maayos sa isang private school pa. So, napakaraming pagbabago sa buhay ni Dave na nagbigay nga po ng kabutihan sa kanya yung pagpilit ni Tekram na makuha nga po siya doon sa Divisoria. So, kitang-kita naman siguro natin yun. Very evident naman po yung katawan pa lang ni Dave, napakalusog ng katawan ni Dave. So, kung hindi siya nakuha, siguro di natin alam, baka napakapayat na niya ngayon, di ba? So, yun lamang po yung ipinapaliwanag ni Tech Jun. And also, si Dave man mismo ang nagsabi daw na na talagang napabuti siya nung nakuha siya, nga po siya ni Tekram. At yun po yung laging sinasabi ni Dave every time na may vlog sila about something. Nasasabi nga po ni Dave yun na malaki nga po ang kanyang kumbaga utang na loob sa kay Tekram sa Manalastas family dahil nga po sa pagkukup sa kanya. Pero yun nga, bigla na lamang pong nangyari ang mga bagay na ito. Kumbaga lahat ng mga nasabi ni Dave noon about sa pagmamahal, pagpuri sa kay Tatay Tekram sa Manalastas family is parang nawala nga po lahat. So, yun nga, hindi rin natin masisisi yung bata. Inulit ko nga po palagi. Kasi nga po, sa murang edad kasi ni Dave, na 17 siya that time, so 18 na siya ngayon, is yung ganyang edad kasi is napakadali pang makurap. Kumbaga, kung may magsasabi o magsusulsol ng ganito ganyan, madali lamang makurap yung pag-iisip ng bata. Especially kapag merong ganon na involved. So, yun. Ano pa bang isabihin ko? Yeah, I think hanggang dito na lamang po muna sige itong gagawin ko na reaction video. So, thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So, ulit ko nga po palagi na ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi po natin ito inihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kaloob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kung hindi dahil sa Kanya. And always bring payong, kapote, sombrero, or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalabas po tayo nang sa ganun kapag mainit ay hindi po tayo mainitan. Or kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan. And always take vitamin C para ma-boost ang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano-ano mang mga sakit-sakit. So once again, inuulit ko hanggang dito na lamang po muna ito. God bless and bye for now po.